Alam mo ba na unti-unti nang natutuyo ang ilog Euphrates at napakalaki na ng diferensya niya mula nung ito po ay nagsimulang bumaba. Humanda ka dahil ito ang magaganap at ito ang makikita kapag natuyo na ang ilog Euphrates. Revelation chapter 9 verse 13, nang patunugin ng ika-6 na anghel ang kanyang trumpeta, narinig ko ang isang tinig mula sa mga sulok ng gintong altar na nasa harapan ng Diyos. Sinabi ng tinig sa ika-6 na anghel na may trumpeta, pakawalan mo ang 4 na anghel na kagapos doon sa malaking ilog ng Euphrates. Wala po tayong nakikitang anghel na nagbubuhos para matuyo po yan. Pero ito ay unti-unting natutuyo sa panahon po natin. Ibig sabihin, tayo po ay nabubuhay na merong na-fulfill propesya. Kaya po yan natutuyo dahil nga sa dadaanan ng hari ng mga silangan, nagaganapin po ang Battle of Armageddon. Bukod doon, meron pong lilitaw o manggagaling sa ikalaliman sa ilog Euphrates. Kung bakit po, marami po yung mga recordings at mga video clips na merong naririnig po nakakaiba sa ilog Euphrates sa panahon natin ngayon. Ito kasi yung magaganap once natuyot na ang ilog Euphrates. Verse 15, kaya pinakawala ng 4 na anghel na iyon. Inihanda sila noon para sa oras na iyon upang patayin ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Narinig ko ng bilang ng mga hukbo nilang nakasakay sa kabayo ay 200 milyon. 4 na fallen angels na maglilid po upang puksain at kitilin ang 1/3 ng population ng tao sa buong mundo. Hindi lang selective countries, hindi buong mundo po ito. Ikaw, symbolical ba o literal na papakita yung 4 na fallen angels na ito? Kasi kung di mo papapansin, ang mga fallen angels na ito ay matagal nang nakagapos sa kailaliman, sa abyss para sa propesiyang ito na kapag natuyo na yung ilog Euphrates, sila ay magpapakita na. Literal nga ba na magpapakita ang 4 na fallen angels na ito? O symbolical ito na maglilid o may kakausapin silang mga personality o mga diktator ng bawat bansa na pwedeng dumigma kasi dadaanan yan ng 200 milyong kawal. Hindi natin magets kung sino o hindi natin magets kung ito ba ay symbolical o literal. Pero tingnan natin kung ano yung role nila. Sabi ng verse 16, narinig ko na ang bilang ng mga hukbo nilang sasalakay o nakasakay sa kabayo ay 200 milyong kawal. Ibig sabihin yan mga kapatid, never in the history of mankind from 21st century na meron pong 200 milyong kawal, na merong nagsasanib na puwersa, na merong mga ganitong bilang sa panahon po natin. Sino yon? Makibalita at makinig ka sa bawat news sa labas ng bansa, sa bawat nagtitrending po. Ito yung mga nagaganap na. Kuha ko na siguro yung attention mo kapatid, na kung matagal ng panahon itong hinihintay, panahon natin ngayon, to ay piniprepare na. Or pwedeng prepared na kasi dadaanan na yan ng 200 milyong kawal. Yung ilog Euphrates, kung bakit natutuyot na. Ngayon, may mga pagkakaisa na ang bawat bansa. Kilala mo ba kung sino yung mga yon? Lagay mo sa comment section at pag-usapan natin. Kasi kung isipin natin mabuti yung 4 fallen angels na yan, kung lilitaw po yan, ano ang magiging itsura? Pero, kung yan ay symbolical or hindi magpapakita pero ililed nila yung bawat diktator ng bansa, makikita nyo, kayang pagsanib-sanibin ng puwersa ang mga bansa at makaipon ng 200 milyong kawal. Dahil wala pang arming na italan at ganyan karami sa lahat ng historyng naganap po sa mundong ito. Sa panahon natin, pwede na. Makinig at makibalita. Anumang digmaan at alitan ng bawat bansa at mga nagaganap sa panahon ay hindi na nagkataon lang. Kahit ang mga nabubuong alyansa at pagkakaisa ng bawat tanyag at sikat ng mga kaharian at bansa, mga nagkakaisang presidente, mga diktator, mga magagaling sa pakikitigma sa panahon nating ito, tingnan mong mabuti at alamin kung sino sila. Walang in-specify ang Bible kung sino po yung mga kawal na yan sa manggagaling na lahi. Pero isa yung sigurado, panahon natin ngayon,
nagkakatipon-tipon na po yung mga bansa. Na maniwala ka o sa hindi, ito na yung nagaganap sa panahon natin na nakatala sa Bible at ayaw iparting sa iyo ni Satan ang bagay na ito kahit sa ibang mga kakilala mo. Kaya ito yung duty natin, ipaalam natin sa ibang tao, sa ating mga mahal sa buhay na malapit nang dumating ang Panginoong Jesucristo. Bago po mangyari ang mga kasuklam-suklam na bagay na ito ang kanyang pangako, darating siya. Makinig kang mabuti kasi ito yung mangyayari. Verse 17, at nakita ko sa pangitain ko ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Ang mga nakasakay ay ang mga pananggalang na pula na tulad ng apoy, asul na tulad ng sapiro at dilaw na tulad ng asupre. Ang ulo ng mga kabayo ay parang ulo ng leon at sa bibig nila ay may lumalabas na apoy, usok at asupre. At sa pamamagitan ng tatlong salot na ito, apoy, usok at asupre, namatay ang ikatlong bahagi ng mga tao. Ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa bibig at buntot nila. Ang buntot nila ay may ulo na parang mga ahas at ito ang ginagamit nila sa pananakit ng mga tao. Very evil and very demonic kasi yung usok, apoy at asupre, yan ay galing sa dragon at meron yung mga kawal dun sa mga kabayo. Tingnan nyo mabuti, lahat ng dadaanan nila, lahat ng pwede nilang gawin ay walang papakinabangan, distraction ang manggaganap po. Tingnan nyo pa kung paanong pandaraya at paano nila gagawin yung kanilang pagsalakay sa tao. Very poisonous na unti-unting hindi mo mararanasan una, pero sa bandang huli ikaw ay mamamatay. Ano yun? Pwede spiritually speaking, ganito ang gawin nila. Papakitaan ka nila ng papakitaan ka nila ng magandang bagay, pero sa huli ikaw ay mapapahamak. Kasi sabi ng verse 19, ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa bibig at buntot nila. Ang buntot nila ay may mga ulo na parang mga ahas at ito ang ginagamit nila sa pananakit ng mga tao. Kung ito ang itsura ng literal, sobrang pangit at sobrang tindi na mangyayari sa mga tao. Why? Kasi kakaiba pong nilalang ito. Pero kung ito ay symbolical, it is poisonous na unti-unti ka na tatanggalin sa pananampalataya sa Panginoon. Kasi ang ginamit po na simbol po dito, ahas at alakdan. Pakinggan mo maigi to kapatid, kasi kahit grabe na yung nangyayari sa panahon na yan, ang behavior ng tao ay ito. Basahin natin yung verse 20. Ngunit ang mga tao na natitirang buhay ay ayaw pa rin tumalikod sa mga Diyos-Diyosang ginawa nila. Patuloy pa rin sila sa pagsamba sa masasamang espiritu at sa mga rebultong yari sa ginto, pilak, tanso, bato at kahoy. Ang mga rebultong ito ay hindi nakakakita, hindi nakakarinig at hindi nakakalakad. Hindi rin sila nagsisi sa kanilang pagpatay, pangkukulam, sexual na immoralidad at pagnanakaw. Kaya ganyan ang karakter ng mga tao sa panahong iyan. At ganyan din yung mangyayari kapag natuyot na yung ilog Euphrates. Magpapadala pa ang Panginoon ng dalawang saksi. Yan yung mga napag-aralan na release natin na video sa Revelation chapter 12. Pero mga tao po sa panahong iyan, hindi talaga tatalikod. Magiging masaya sa paggawa ng kasalanan. At ito ang paalala ko sa iyo kapatid, habang nakarating ka sa huling part of video ito. Huwag tayong magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Ito na yung sign para tayo ay magsisi kung tayo may nagagawa pang mali. Tayo na may nakatalikod sa paglilingkod sa Diyos, ito na ay panahon para manumbalik sa Panginoon. Dahil napakarami na pong sign na nakikita natin na tayo ay malapit na sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. I pray na marami kang natutunan at kumilos sa inyo ang banal na Espiritu habang pinapakinggan po ang pangangaral na ito. Patuloy nyo po na tulungan ako sa pag-share ng mga Word of God, ng mga video po na ito para maging aware ng mga tao na malapit na pong dumating ang Panginoong Jesucristo. Kaya ako po sinasabi ito para maging update din po sa atin sa mga nagaganap, sa mga hindi nakakaalam pa po. Hindi takot po ang gusto ko ipaabot sa inyo, kundi pag-asa. Kasi sa mga bagay po na yan, magpapatunay lang na maasahan ang salita ng Diyos. Maasahan ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Kung meron kang tanong, let me know in the comment section. Kung agree ka, follow ka. Kung nakarating ka sa YouTube channel, subscribe ka po. God bless kapatid. Hanggang susunod na pagkikita natin. Ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you.